Magandang araw mga mahal ko. Ayun, sandali lang 'to, isang mabilisang channel promotion muna. Ayun, sa 10 bago kong subscribers, baka hindi niyo pa po alam, meron po akong side channel na kung saan nagna-narrate din ako ng ibang genre naman, love story at puro kaharutan. Hindi gano'n kakomplikado yung story sa kabila. Pero baka pwede naman po akong pabisita at pa-subscribe na rin. Kung nagugustuhan niyo naman po yung mga content ko dito at kung napapasaya ko naman kayo, I know, baka pwede po, pa-favor naman po. Ayun. Malapit ko na kasing ma-reach yung requirements dun sa kabilang channel. Sana po matulungan niyo po ako. Ayun, yun. Yun lang. Ah, yung channel ni Maria, tapos ipipin ko po sa comment section para madali na lang na makita nyo. Ayun, ipipin ko na lang po sa baba. Ayun, maraming salamat po if ever. Ayun. At sa mga silent listeners, baka pwede po pa-comment na rin kayo para makilala ko rin naman at makausap ko rin naman kayo paminsan-minsan. Ayun. At saka, special shout out o greetings kay Mamin. Kasi ang pagkakaintindi ko sa comment niya sa 21, June ba ngayon? Ay, June. Grabe. Pati sa buwan, hindi na ako sigurado. Yun, ang pagkakaintindi ko kasi sa comment niya, birthday niya ngayong June 21. Sakto na taon sa pag-upload natin. Mamin, maraming salamat po sa mainit na suporta. Isa kayo sa mga paborito ko, alam niyo yan. Tayo-tayo lang din naman dito sa channel. Tayo-tayo lang din naman na nag-uusap madalas yun. Ayun, sakto, no, na ano naman. Ngayon 21. Mami, maraming salamat po. Happy birthday. More birthdays to come. At sana lahat ng pangarap mo, lahat ng hiling mo ngayong birthday mo ay matupad. Ayun. Ingat lagi, ma'am, sa trabaho. Huwag masyadong magpagod. At maraming salamat. Maraming salamat sa laging suporta. Ayun. At sa regards na rin sa kaibigan mo kay Ma'am Christine. Yan. Ingat po. Ingat po sa inyong dalawa. Muli, Mamin, happy birthday. Ayun, maraming salamat sa suporta. Ayun, sa mga gusto magpa-greet, gusto magpa-shoutout, comment lang po kayo sa baba. At sa susunod na shoutout portion, gagawan po natin ng paraan yan. Ayan. Yan lang muna. Ito na po yung story. Enjoy! Miss, Bagawak Plaza na. Miss. Mahinang panggigising ng driver sa dalagang katabi. Mula sa kartong kinayuyup-yupan, nag-angat ng muka si Rosalie. Pupungas-pungas na nagpalingalinga bago tiningala ang arko ng kanyang destinasyon. Salamat po. Anang dalaga na saglit tinignan ang driver na sinisipat ang bilang paparadahan. Nang lingunin ni Rosalie ang likurang bahagi ng jeep, wala ng pasahero. Siya na lang. Saglit siyang nag-inat at humanda sa pagbaba sa tabi ng driver, saka inabot ang kartong dala niya. Muling nagpasalamat sa driver na tumango lamang. Pinanood pa ng dalagang pumila ang jeep malapit sa arko bago naglakad patungo sa paradahan ng tricycle. Ginabi na siya sa daan. Na-traffic ang dalaga sapagkat may banggaan na nakasalubong nang mag-umpisa silang magbiyahe. Matagal rin ang naging paghihintay nila sapagkat bus at jeep ang nagsalpukan. Nakatulog na nga siya sa biyahe. Isang bagay na madalas niyang gawin, kaya kinontrata niya talaga na siya lang ang tumabi sa nagmamaneho para hindi siya mahirapang umidlip. Saglit niyang sinipat ang relong pambisig. Mag-aalas 7 na ng gabi. Bukas, piyesta na sa Bagawak, sa plaza at sa baryo. Makikipanuluyan siya saglit sa isang kaibigan. Ang totoo, hinihintay na nga siya ni Epipanya. Inayos ni Rosalie ang pagkakasapo sa puwetan ng kartong dala kung saan naglalaman ng pasalubong niya para sa pamilya ng kaibigan. Ilang damit, ilang mga chichirya at laruan para sa mga anak nito. Bagamat hindi sang-ayon ang kanyang ate sa kanyang desisyon, hindi siya nagpapigil.
Kahit sinabi na ng kanyang ate na huwag na siyang tumuloy at tumungo sa baryo Bagawak kung saan dating nagsisilbi ang kanyang ama. Wala din naman daw magagawa ang pagbabalik niya doon. Baka nga daw lalo pa siyang hindi makamove on. Hindi siya nakinig. Ang totoo, kailangan niya kasi talaga to. 10 taon siya nang ang kanyang ama ay maaksidente sa lupain ng mga amo. Mula nang sila ay mapunta sa Maynila, taon-taon napapaniginipan niya ang ama. Nakatayo raw ito sa kasukalan, nakalahad ang mga kamay sa kanya ngunit walang sinasabing anuman. Tikom ang bibig ngunit puno ng lungkot ang mga mata. Sa kanilang magkapatid, si Rosalie ang makatatay. Tanda pa nga niya, hindi basta-bastang nakakaalis ang kanyang tatay patungong trabaho nang hindi muna siya gugulong sa lupa upang humabol. Kaya naman sa kanilang magkakapatid, kahit nung buhay pa ang kanilang ina, siya ang hirap na hirap tanggapin ang pagkamatay ng kanyang ama. Sa Maynila na sila napunta nang tumanggap ng malaking halaga mula sa mga sumulong, ang amo ng kanyang ama, bilang pang-umpisa raw dahil ang tatay niya ang inaasahan nila. Dahil walang choice, tinanggap iyon ng kanilang ina na naging dahilan naman upang makaraos sila sa Maynila. Sinagot pa ng dating amo ng kanyang ama ang pag-aaral nilang dalawang magkapatid. Lagi niyang sinasabi noon sa kanyang ate at sa inay ang mga panaginip tungkol sa kanyang tatay. Ang sagot naman nila, natural raw yun sapagkat paborito siya ni Mang Uro at ganun din naman siya dito. Marahil natural na sabihin nila yon sapagkat sila, di kalaunan, ay inabala ng kani-kanilang buhay. Ang kanyang ina, tinutok ang buong atensyon sa pagtatrabaho. Sa maliit na pwesto sa palengkeng minana naman ng kanyang ate, nang ito ay mamatay. Ang kanyang ate pagkatapos ng 2 taon sa kolehiyo ay nabuntis at nagpakasal na rin. Kapwa sumulong sa buhay, siya lang ang naiwang nagluluksa pa rin. Pinilit naman niya talagang sumabay, lumimot, ngunit tuwing dumadalaw ang ama sa kanyang panaginip, bumabalik siya sa umpisa. Binati niya ang driver sa unang tricycle na nakapila. Abala kasi ito sa pagbabasa ng dyaryo. Sinabi sa driver na ihatid sa baryo Bagawak. Nang makaupo siya at sinabing isang biyahe na, saglit siyang tinignan ng driver, tila minukaan, bago sumilay sa labi ang matamis ng ngiti. Rosalie? Tanong nito sa dalagang napatingala ng bahagya sa lalaki. Ang saglit na pagkakakunot ng noo ni Rosalie ay sapat na indikasyon na hindi niya nakikilala ang lalaki. Oh Nad, kaklase mo ko ng high school. Pagpapakilala nito sa dalaga, naningkit ang mga mata ni Rosalie, pinakatitigan ng lalaki. Nak, grabe ka Oseng. Parang hindi mo ko sinayaw ng JS natin ah. Di mo nga ako binalik sa bangko ko eh. Pakengkoy nitong sabi, nakabaliktaran ang nangyari. Si Onad ang hindi nagbalik sa dalaga, iniwan sa gitna ng sayawan. May kung anong nagliwanag sa isip ni Rosalie, lalo nang ginamit nito ang kanyang palayaw. Oseng, unti-unting gumuhit ang matamis na ngiti sa labi ng dalaga. Uy, Onad! Aniya na kinatawa ng tuluyan ng driver. Yan naman tayo eh. Pag nawawala na sa baryo at napupunta na sa Manila, nakakalimot na. Kunway sabi nito bago binuhay ang tricycle. Hindi naman sa ganun. Ang tagal na rin kasi. Naiiling na sabi ng dalaga habang sinisipat ang laman ng shoulder bag niya kung saan naroon ang kanyang kalupi. Nahirapan si Rosalie makipag-usap kay Onad nang tuluyag umandar ang tricycle. Tango at ngiti na lang ang sinagot niya. Hanggang sa makarating sila sa parte ng lupaing natatamnan ng mga mahogany. Kinuha ni Rosalie ang atensyon ni Onad sa pamamagitan ng paghawak sa braso nito. Sinabing tumigil muna sila saglit. Bagamat may pagtataka, sinunod ni Onad ang hiling ng dalaga. Nung unay nais lang ni Rosalie pagmasdan ang mga punong wala halos isang dipa ang layo sa isa't isa. Hiniling pa niya kay Onad na buksan ang mga ilaw ng tricycle upang malinaw-linaw na mapagmasdan ang hindi mabilang na punong sadyang tinanim sa magkabila ang panig ng kalsada. Kung tutuusin,
Hindi naman kailangan pang magkaroon ng daan rito, ngunit nagkusa ang may-ari ng lupa na gumawa ng daan upang mas mapalapit ang biyahe sa Bagawak na baryo pababa sa Bagawak na plaza. Pwede naman kasi talagang magmaramot ang mga sumulong at sa kabilang ibayo pa gumawa ng daan ang mga tao sa tagong baryo. Yun nga lang, napakalayo ng iikutan talaga. Tunay na may kabaitan ang may-ari ng lupain dahil ron, naging mas marespeto ang mga taga-baryo Bagawak sa lupain na dinaraanan nila. Kahit baboy lamang at hindi pader ang gamit sa pagbabakod ng may-ari, walang napabalitang may nagtrespass sa mga mahogani at nangahas na pumutol ng puno o sanga para gawin lang panggatong. Hindi na kontento sa pagkakasipat sa mga puno, bumaba si Rosalie sa tricycle. Ilang hakbang ang nilakad upang malapitan ang hangganan ng mga barbwire. Tinawag siya ni Onad sa pagtataka ngunit luminga ang dalaga at sinabing sandali lang. Kahit puro kadiliman ang kanyang natatanaw sa dako paroon, hindi mawari ni Rosalie kung bakit may kung ano sa kanyang nais tumitig sa kawalan. Tila ba siya'y may hinahanap. Sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, ay tila ba siya tinatawag ng kung ano mula sa kaloob-looban ng mga mahogani. Rosalie, tara na. Pa-boundary na ako eh. Naghihintay na rin yung pamilya ko. Kunway dahilan ni Onad sa dating kaklase na parang natitigilan sa pagkakatitig sa malayo. Ilang minuto pa ang dumaan at nang mandi makontento sa pagkakatitig sa kadilimang tinatanaw, bumalik ang dalaga sa tricycle. Ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ng lalaki. Ngumiti ng tipid ang dalaga bago sumagot. Sa lupaing ito kasi nagtrabaho ang tatay dati. Naabutan ko pa nga yung ilang natirang puno ng ilang-ilang noon bago tuluyang palitan ng mga mahogani. Isa ako sa sinama ni tatay noon nung nagpapalitan ng puno dito. Isa pa nga ako sa mga batang nagsaling pusa sa pagtatanim. Saglit na tigilan si Rosalie na animo ba'y may kung anong pinigil na damdamin bago nagpatuloy. Dito din siya namatay na aksidente. Hindi kami pinabayaan nila Mr. Sumulong. Nag-abot ng pansimula. Yun din yung dahilan kung bakit hindi na kami nagpatuloy rito sa pag-aaral sa Maynila na kami nabuhay at doon na rin kami nagtapos. Nagpapala kasi akong magtrabaho sa ibang bansa. Matatagalan, 5 taon din ang kontrata ko dun eh. Gusto ko sana bago ako umalis, dumayo muna ako dito. Sumilip sa probinsya natin. Alam mo na, salamisim. Nababakas ang lungkot sa tinig na wika ng dalaga. Napatungo si Onad, niintindihan ng saloobin ng dating kaklase. Hindi rin kasi madalaw na ni Rosalie ang buntod ng ama nito sa lumang sementeryo sapagkat tinibag na iyon. Bago pa makaalis sila Rosalie, muling inayos na puno na kasi ang lumang sementeryo. Ang sabi, pinagsama-sama pa raw lahat ng butong nakahimlay roon at inisang libing na lang. Hindi nila alam kung iyon ay totoo. Isa pa, naging pugad na rin kasi yon ng krimen. Maraming nahuhuling nagdodroga ron. Nagiinom, may balita pa nga na naging tapunan iyon ng napapatay. Meron pa nga na doon daw ay na-hold up. At ang pinakamalala, marami raw nagahasang babae ron, lalo na yung solo lang na bumisita sa libingan. Kaya naman gumawa na ng aksyon ang kanilang punong bayan. Tinibag ang lumang sementeryo. Binigyan ng bagong bihes kung saan maayos na ang pagkakasalansan ng mga nicho. May mga rumoronda na rin na pulis at matitino na ang mga supultorero. Nang muling pinaandar ni Onad ang makina, saglit pa'y nilabas ni Rosalie ang muka upang makasulyap sa hindi niya mabilang na punong mahogani. Bumulong sa hangin na namimiss na niya ang ama. Mula sa lupaing kinatitirikan ng mga mahogani, 1 kilometro lamang ang layo sa bahay na paghahatidan ni Onad sa dalaga. Nang bumaba na si Rosalie sa mismong tapat ng bahay, inabutan niya ng 300 ang lalaki. Bagamat nahiya, hindi na rin nagdalawang isip si Onad na iyon ay tanggapin. Sayang din kasi,
Malaking bagay ang halagang iyon sa kanya. Sinalubong si Rosalie ng kaibigan na nakadungaw sa bintana, halatang inaantay siya. Tulog na ang mga anak nito, maging ang asawa, nang makapag-usap ang dalawa kahit paano, habang dinudulutan ng hapunan ang kaibigang bisita. Ngunit pagod rin si Epipanya sa bukid, kaya matapos ang kalahating oras ng kamustahan, dinala si Rosalie ng kaibigan sa bakanting silid na sadyang hinanda para sa kanya. Ilang sandali pa'y namatay na ang sinding gasera sa hapag. Kumalat ang dilim. Rinig ni Rosalie ang hilik ng mag-asawang alam niyang hapo sa pagtatrabaho sa bukid. Bahagyang nahiya ang dalaga sa abalang ito, kaya nga namili siya ng mga pasalubong para sa kaibigan. Balak niya ring abutan ito pag siya ay umalis pagkatapos ng piyesta. Gusto niya lang talagang magpaalam sa lugar. Masulya pa ng lupaing laging laman ng kanyang panaginip taon-taon tuwing death anniversary ng kanyang ama. May nakapagsabi kasi sa kanyang kaibigan na baka raw kaya siya dinadalaw ng ama sa panaginip taon-taon ay dahil hindi siya tuluyang nakapagpaalam rito, na hindi pa rin niya talaga matanggap ang pagkawala ng kanyang ama. Hindi siya nakasagot ni gaputok man sapagkat totoo naman talaga. Ang kanyang inay, ang kanyang ate, matagal nang natanggap ang pagyaon ng haligi ng tahanan. Naroon pa rin ang pag-alala, ngunit tinatago na lang sa puso. Siya, alam niya sa sariling hindi pa rin niya talaga tanggap na ito ay wala na. Nang pinikit ni Rosalie ang mata, muling gumuhit sa kanyang isipan ang mga punong mahogany. Noon, kapag nakikita niya sa panaginip ang mga puno, may kung ano sa kanyang nais puntahan ang mga iyon. Ngunit nasa Maynila siya, kaya imposible. Ngunit ngayon ay dumilat ang dalaga sa pagkakapikit at dahan-dahang bumangon. Inabot ang traveling bag niyang dala at kinuha roon ang biniling flashlight. May bagong battery na rin. Sinadya niya sapagkat alam niyang wala pang kuryente sila Epipanya. Maaga pa para sa kanya ang 8:30. Sa Maynila nga, halos hindi natutulog ang syudad at ang mga tao. Iba naman kasi talaga dito sa probinsya. Nang lumabas si Rosalie ng silid, tuloy-tuloy siya sa pintong tanging kahoy lamang na pinako ang nagsisilbing harang o pangsara. Maingat na pinihit at lumabas ng bahay. Tanglaw ng flashlight, tinungo niya ang daan upang masilayan muli ang mga punong mahogany. Sabay-sabay na napatingin ang triplets sa kanilang ina na si Sarah nang magtaas ito ng paningin mula sa pagkakayoko sa hapag. Natigilan si Ada at Paula sa pagnguya ng nilagang mais. Si Lupi naman ay agad naglagay ng butil ng mga mais sa palad. Kinuyom. Alam nila ang napag-usapan ng kanilang mga magulang. Nakahanda na nga ang kanilang mga damit sa paglisa na gagawin kung sakaling lumagpas ang magdamag at hindi po umuwi ang kanilang ama. Huwag muna kayong lalabas, saglit lang. Anang ginang na nagmamadaling tumayo sa pagkakaupo, lumabas ng pinto at sinalubong ang asawang tinungo saglit ang batalan at humablot ng damit sapagkat hubad. Nang lumabas ito ng batalan at may ngiting sinalubong ang asawa, hindi napigilan ni Sarang yakapin ang lalaki. Agad binalungan ng luha ang kanyang mga mata. Ang kabog ng kanyang puso ay nawala. Ang takot na kanina pa namamayani sa kanilang damdamin ay tuluyang naglaho. Ang ngiti kasing iyon ay nagsasabing positibo ang lakad nito. Nawala silang dapat nang ipag-alala. Sumunod siya, Sarah. Nais niyang makilala ka at muling makita ang triplets upang humingi ng paumanhin. Mabait siya. Hindi siya tulad ng mga sabi-sabing malupit ang mga kudayon. Anang lalaki sa tenga ng babaeng tumango-tango. Nang maghiwalay sila, pinahid ni Ranillo ang mga luhang naglandas sa bawat pisngi ng asawa. Sabi ko naman sa iyo, walang aswang na papatakasin ang mga anak natin ng ganon-ganon lang, di ba? Mahinang sabi ni Sarah. Mga anak, lumabas na kayo. Tawag naman ng tatay.
Nag-unahan ng tatlo sa paglabas ng pinto. Kanya-kanyang talon upang mayakap ang kanilang ama. Hindi na alintana kung puno ito ng uling at langis sa braso at muka. Masaya sila. Nakauwi ang kanilang padre de pamilya. Hindi na sila aalis sa baryo. Hindi pa, hanggat hindi pa napupuksa ang amaranhig. Magandang gabi. Tawag ni Isay mula sa labas ng bakuran. Sabay-sabay na napatingin ang buong pamilya sa kudayong may matamis na ngiti sa labi. Nagkatinginan ng triplets bago hinuli ang mata ng ama. Tumango-tango naman ito. Sakalang tuluyang nagbaba ng bantay sa sarili ang mga paslit. Salamat. Anang kudayon na inaabot ang puswelo ng mainit na salabat mula kay Sarah. Bagamat may takot pa rin na nararamdaman ang ginang, halata sa bahagyang pagninig ng mga kamay nito sa pag-aabot ng paswelo kay Isay, unti-unti namang kumakalma ang kanyang sistema tuwing nasisilayan ang pagkislap ng kulay tsokolateng balintataw at pagsilay ng sinserong ngiti sa labi nito, tuwing itatapon ang paningin nito sa kanya, sa kanila. Ilang paglagok sa puswelo ang ginawa ng kudayon, isang paraan upang tuluyang malunok ang pag-apaw ng laway sa nakatikom na bibig. Oo, nagugutom siya sa samyo ng tatlong bata, ngunit awa naman ng Diyos, kaya na naman niyang harapin ang tatlo at hindi na siya nag-iisip ng mali siya sa mga ito. Isa pa nga, mga paslit lamang sila. Wala silang laban, mga inosente. Hindi siya bababa sa kanyang prinsipyo kahit baluktot iyon. Ngunit kung magpapatuloy ang kalam niya hanggang makauwi ng bahay, kailangan niyang lamanan ng tiyan kahit konti lang. Saglit niyang naisip ang lalaking namarkahan at hindi niya maiwasang mangiti ng lihim. Mula sa puswelong paubos na ang laman, napansin ni Isay na bahagyang umusog sa gawin niya ang platong naglalaman ng mga nilagang mais. Napatingin si Isay kay Ada na siyang gumawa niyon. Isang nahihiyang ngiti ang nasumpungan ng kudayon sa mukha ng inosenteng bata. Kain ka na, Ate Isay. Anito na kinangiti ni Sandra. Ibig bang sabihin yan, bati-bati na tayo? Natatawang tanong ng dalaga sa triplets na magkakatabi. Pinauwi mo si tatay. Oo, bati na tayo. Ani Lupe naman. Sinulyapan niya si Ada at si Paula na tumango ng sunod-sunod. Pumasok si Ranillo mula sa batelan, nakapaglinis na ng katawan at umupo sa hapag tabi ni Sarah. Dinulutan rin ito ng salabat ang asawa na agad namang inabot ng lalaki. Pag-usapan natin ang amaranhig. Siguro na may maaari na nating puntahan yon pagkatapos nating maubos ang salo-salong to. Ungkat ni Isay sa paksa. Binaba ni Ranillo ang puswelo, matamang nag-isip, pagkuway tumango-tango. Ilang taon na kaya iyong nakakulong? Napapaisip na tanong ni Sarah. Nagtaas ng paningin si Isay mula sa nilagang mais na kinakain. May palatandaan ba kapag hindi na kayang mabuhay pa ng matagal ng isang amaranhig? Ngayon lang kasi ako nakakita niyon. Tinanong ko pa nga sa tiyahin ko ang tungkol sa kanila, ngunit kayo, alam nyo, malawak ang kaalaman nyo sa mga nilalang na yon. Ani Isay naman. Nangalumba pa si Ranillo, ngunit sumagot sa kudayon. Dahil patay na ang amaranhig nang ito ay pasahan o pasukan ng bertud ng pagkaaswang ng isang udom, hindi kaanong mahahalata sa katawan nitong naaagnas o agnas ang ilang palatandaan na hindi na ito magtatagal. Isa pa, bago sa amin ni Sarah ang paksang ito kung saan tinago o inalagaan ang amaranhig. Ang sabi ni Tatay Reden, kung hindi na tumatanggap ng pagkain ang amaranhig o humihina na ang pagkain, tapos ay naghihiwa-hiwalay na ng paunti-unti ang mga parte sa katawan, isang senyales yun na hindi na magtatagal ang amaranhig. Binaba ni Sarah ang tangang puswelo, napatingin sa triplets na matamang nakikinig lamang. Ngunit ano nga kaya ang dahilan kung bakit iyon inaalagaan ng lalaking yun? At sino nga kaya siya, no? Nag-iisip pa rin tanong nito.
Sana malaman natin. Kung sakaling maabutan namin ni Isay ang lalaking yun, si Isay na ang bahalang magtanong. Baling naman ni Ranillo sa dalagang kodayo na tumango-tango. Nang tuluyang maubos ni Isay ang kinakain at naibabar ni Ranillo ang puswelong hawak, naghanda na ang dalawang umalis upang tunguin ang lupain ng mga mahogany. Pinatay ni Rosalie ang flashlight. Ewan ba niya kung bakit hindi niya kinwestiyon ang sarili nang mag-umpisa siyang yumukod at sumuot sa pagitan ng mga barbwire. Hindi niya alam kung ang paglalakad-lakad ba sa lupain at saglit na pagsilip sa cottage na naroroon na tanging pahingahan nila at tambayan ng mga manggagawa noon ang sagot upang matahimik na siya. Sa isip ni Rosalie, last na to, lulubos-lubosin na niya. Nais niya lang talagang muling bumalik sa lugar kung saan huling tumungo ang kanyang ama bago ito namatay. Ang pagbabalak na buksan ng dalang flashlight ay natigil nang maulingan ni Rosalie ang paparating na sasakyan. Nagdalawang isip siyang humakbang saglit. Hindi siya maaaring makita ng kung sino mang paparating. Trespasser siya. Pribadong lupain ito. Isa pa, maiintindihan ba ng kung sino mang iyon ang dahilan niya kung sakaling magpakita siya rito? Malamang hindi. Maaring mag-isip ng masama ang kung sino mang paparating sa kanya. Isa pa, siya ay babae. Malay ba niya kung hindi mabuting tao ang sino mang lula ng paparating na sasakyan? Alam niyang mali. Kalokohan ang ginagawa niya, ngunit masisisi ba siyang gawin ito? Kasalanan bang sumulyap lang sa nakaraan saglit sa pag-asang matutugunan ang pangungulila na kanyang dala-dala pa sa matagal na panahon? Sa huli, pinili ni Rosalie magkuble. Maigi na lang talaga, hindi mahirap magtago sa magkakatabi halos ng mga puno. Ngunit nakuha ng sasakyan ang pansin ng dalaga, dire-diretso ito sa dulong parte ng lupain. At si Rosalie ay sumunod. Kaya hindi na natago sa dalagang nakuryoso lamang ang lahat. Huminto ang sasakyan malapit sa kuwebang halatang pinasadya. Bukas ang headlight nito kaya nang tumigil ang sasakyan, malinaw na nakita ni Rosalie ang mukha ng nagmamaneho. Namukaan, ito ang nag-iisang anak ni Mr. Sumulong Sr., anak ng amo ng kanyang ama noon. Mas matanda lamang ito sa kanya ng 6 na taon, ngunit ang muka ay wala namang halos pinagbago nung ito ay nasa kabataan pa lamang. Nakita ni Rosalie na hinatak ng lalaki ang isang body bag mula sa trunk. Humuhulma pa nga ang katawan nang walang ingat nitong hatakin palayo ng lalaki. Naitutop ng dalaga ang kamay sa bibig. Anong gagawin ni Mr. Sumulong roon? Hindi na napigilan ang dalaga ang sariling lumapit pa ng konti upang suriin kung anong meron sa loob ng kuwebang pinasok ng lalaki. Nakita niyang may pusikit na liwanag ang saglit na mayani sa dulong bahagi. Natanawan niya ang lalaking pinapaikot ang may kakapalang kadena sa katawan ng body bag. May kung anong pinindot mula sa dingding na bato, sanhi upang umangat ang body bag. Napalunok si Rosalie, kumakabog ang kanyang dibdib. May isang tinig sa sulok ng kanyang isip na sinasabing umalis na siya sa lugar. Kung ano man yun, wala na siyang pakialam pa. Pahakbang na siya palayo sa kinasisilipang bukana ng kuweba nang mapansing nakasukbit ang susi sa kadena. Muling napasulyap si Rosalie sa bukana ng kuweba bago kinuha ang susi. Saka nagtago sa mga puno. Samantala, sa loob ng kuweba, baka sa mukha ni Mr. Sumulong ang pagtataka, lalo nang buksan niya ang ilang bumbilyang nagbigay ng liwanag sa kinatatayuan ng amaranhig. Halo ang mga isipin habang pinagmamasdan ng bangkay na pinakain niya kamakailan lamang. Hindi halos nagalaw yon, na ngayon lamang nangyari. Ang binaba niya namang katawan ngayon ay hindi na nilapitan ng amaranhig. Sa ibang direksyon na ito nakaharap. Bahagyang umuungo lamang katulad ng dati.
Kahit may kalayuan mula sa kanyang pagsipat, nakikita niya ang kabuuan ng katawan nito mula sa mataas niyang kinaroroonan. Nag-uumpisa nang mawala ang kalahati ng katawan nito. Tila ba'y kahoy na niluma na ng panahon at may karupukan gawa ng mga anay na nanahan rito. Napupulbos ang mumunting bahagi sa bawat galaw. Alam niya ang ibig sabihin nun. Malapit nang bumigay ang amaranhig. Hindi na rin biro ang tagal nito sa pagsalo sa kanya sa kautusan ng kanyang ama bago ito mamatay. Isang marahas na buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago naiiling ng marahan. Saglit sumagi sa kanyang gunita ang nakaraan. Magdi-18 lamang siya noon nang tawagin siya ng kanyang ama. Nakaratay na ito, naghihintay na lang ng araw o sandali upang mapugtuan ang hininga. Sa gilid ng kama, nakatayo ang kanyang tiyuhin. May edad na rin ito, ngunit di hamak na mas malakas pa sa kanyang ama at mas bata ng 10 taon. Napalunok siya nang kunin nito ang isang folder sa misitang katabi ng silyang inuko pa nito ng gumalaw mula sa pagkakatayo ng matagal. Walang pagmamadaling binuklat ang ilang pahina sa loob ng folder. Hindi maiwasan ni Jose Sumulong Jr. na pagmasda ng itim na mga kuko ng tiyuhin na kahit araw-araw putulan gamit ang pinasadyang nail cutter ay napakabilis tumubo. Dati, ang kanyang tiyuhin, ang kanyang papa ay walang amoy sa katawan sapagkat ngumangata ng limponara upang pagtakpan ang nabubulok na samyo sa katawan, ang natural na samyo ng mga maranhig. Nakikiharap kasi sila sa tao, ngunit nitong huling mga taon, inayos na ng kanyang tiyuhin ang mga papeles at trabahong nakaatang sa kanilang mga balikat. Dahilan upang hindi na sila kailangang humarap pa kung kani-kanino. Hindi na nila kailangan ng limponara upang patayin ang natural nilang samyo. Ang tiyuhin niya, pinalabas na sa pamilyang namatay ito sa isang aksidente. May kinontrata na nasasalo ng kanyang bertud pag dumating ang oras na ito ay mamaalam na sa mundo. Ang kanyang panganay na anak kung saan pinamana nito ang malaking porsyento ng kanyang kayamanan. Ayoko ng matagal na usapan o salitaan pa, Jose. Manahin mo ang sisiw at tapos ang lahat. Unless... Anito sa napalunok na binata. Bata pa siya noon, wala pang 18. Hindi pa sawa sa buhay at nagmamahal ng walang maliw sa isang dalaga. Kung tatanggapin niya ang bertud upang maging maranhig rin, maraming bagay ang ipagkakait sa kanya ng katauhang iyon. Oo nga't may higa siya sa salapi sapagkat hindi biro ang perang ipapamana sa kanya ng kanyang ama kung tatanggapin niya ang buhay na maging isang maranhig. Ngunit hindi niya kakayanin yon. Kapag naging maranhig na ang isang tao, hindi na siya maaaring makipagtalik dahil otomatikong mahahawahan niya ang kasiping. Magiging maranhig rin ito. Bukod roon, marami pang paraan upang makapameste siya at makahawa. Simpleng kalmot sa balat ng tao, dugo niya na maaring aksidenteng matapon sa bukas na sugat ni Numan. Pagkagat, lalo na kung siya ay gutom. Bukod pa ron, mabubuhay na lang siya sa pagkain ng tao, ng hayop. Hindi niya kayang maging maranhig. 3 bagay pa naman ang pinakagusto niya sa mundo. Pakikipagniig sa babae, pagkain ng masasarap na putahe, mahilig rin siya sa matamis, at ang huli, material na bagay. Kung pipiliin niyang maging maranhig, hindi niya mai-enjoy ang dalawa sa pinakagusto niyang bagay sa mundo. Aanhin pa niya ang napakaraming pera. Ang maraming isiping iyon ay saglit na tigil nang mapatingin ng diretso sa mata ng kanyang tiyuhin. May sinabi ito, unless ano? Sumilay sa labi ng kanyang tiyuhin ang nakakalokong ngisi. Tumayo ito sa pagkakaupo at inaya siyang tumungo sa beranda ng silid kung saan alam niyang hindi sila maririnig ng naghihingalong ama. Unless, kailangan mong pumatay
upang malipat roon ang sisiw na ilalabas sa bibig ng iyong ama. Anang kanyang tiyuhin na kinangalog ng kanyang mga tuhod. Pero uncle, Tangi niyang sabi na pinigil naman ng kanyang tiyuhin. Sinabi nitong pakinggan muna siya. ang anak ko, tinanggap ang kayamanan ko dahil pera lamang ang kanyang ginudiyos. Kaya siya ang nakakuha ng 80% ng kayamanan ko, kapalit na pagiging maranhig. Tradisyon yon sa pamilya. Hindi kailangang masayang ang sisiw na iluluwa ng sinumang sumulong. Pinaghirapan ng aming ama na magpayaman, kapalit ng pagiging maranhig na minana naman ito sa among Kastila noon. Tuso ang aming ama at ayaw malamangan. Ayaw niyang manahin lang namin ang kayamanin niya ng ganon-ganon lang. Kaya naging ganito kami. Hinintay niya lang na makabuo kami ng pamilya upang may mapasahan ng tradisyon o sumpa bago niya kami ginawang ganito. At syempre, hindi rin kami papayag na manahin niyo lang din ang kayamanang ito ng ganon-ganon lang din. Pero dahil paborito kita at nag-iisa kang anak ng kapatid ko, bibigyan kita ng pagkakataon na hindi maging maranhig. Alam ko kung anong gusto mo. Ngunit katulad nga ng sinasabi ko, hindi maaring masayang ang sisiw na lalabas sa bunganga ng ama mo. Kumanap ka ng taong mapapatay mo upang siya ang sumalo ng sisiw at maging amaranhig. Paghirapan mo rin dapat ang mamanahin mong kayamanan. Wala akong pakialam kung paano mo gagawin. Diskarte mo na yan. Mahabang paliwanag ng kanyang tiyuhin sa binatang sa pakahel na kapaligiran, nakatanaw. Lito siyang lumabas ng mansyon, nagpalakad-lakad upang mag-isip. Hindi na alintana ang mga tauhang nagpapaalam sa kanya upang umuwi dahil tapos na ang trabaho sa bulaklakan ng ilang-ilang. Sir Jose. Isang tinig ang nagpaigtad sa binata mula sa pagkakatulala sa kawalan. Madilim na pala ang paligid, hindi na niya namalayan. Lumingon siya sa isang lalaking nasa 40 ang edad. Kilala niya ito, si Mang Uro. Malalim ho ata ang iniisip natin. Kanina ko pa ho kayo pinagmamasdan eh. Anito pa. Napakamot si Jose sa batok. Nagkunwaring natawa kahit na tila siya pinanghihinaan ng loob sa isiping umaalipin sa kanya ngayon habang pinagmamasdan ang isa sa kanilang tauhan sa lupain. Oo, yung nobya ko kasi binibigyan ako ng sakit sa ulo. Dahilan niya kunwari, pinipigilan ang tinig na gumarel. Ganun ho ba? Ang mga babae talaga ganyan. Mahirap intindihin. Pero pagtagal, masasanay rin kayo. Sige ho, ako yayao na. Naiwan na nga ho ako nila Tasyo sapagkat sabi ko, sisiguraduhin ko muna yung mga binhi ng mahogany at kukunin ko na rin yung net pangkuha ng bulaklak. Naiwan na naman ho kasi ni Tasyo sa puno. Ayun, inakyat ko na naman. Anito pa, sakalang napansin ni Jose ang hawak nitong net na may tangkay. Iyon ang pangkuha nila ng maayos na bulaklak ng ilang-ilang. Tumango-tango lang si Jose bilang pagsagot. Nang tumalikod ang lalaki at nakailang hakbang palayo, sakalang natagpuan ni Jose ang tapang na gawin ng binabalak. Mang Uro, di ba may bata kang kasakasama dito no nung bumikbit ng mga binhi ng mahogany? Aniya, nakinalingon ng lalaki. Oo, si Rosalie ang bunso ko. Naalala niyo pa pala. Sagot naman ng lalaki na napapangiti habang pinagmamasdang lumapit sa kanya ang binatang amo. May chocolate ho ako sa rep. Dala ko ho nung nakaraan galing sa Maynila. Gusto niyo bang kunin niyo na lang? Pasalubong niyo na lang sa kanya. Ani Jose na kinaliwanag ng mukha ni Mang Uro. Tara ho, doon sa kusina. Iyaya pa ni Jose na sinabayan maglakad ang lalaki pabalik sa kanilang mansyon. Nangiti naman ang tiyuhin ni Jose nang matanawa ng pamangkin na kasabay pabalik sa mansyon ang isang lalaking trabahador sa lupain. Mula sa pagkakatanaw sa beranda, naagaw ang kanyang pansin ng tunog ng takong galing sa nag-iisang taga-silbi sa mansyon. May dala itong pilak
na tray na kung saan kinapapatungan ng platito at munting teacup na naglalaman ng umuusok na salabat. Hindi nila kailangan ng maraming tauhan sa loob ng mansyon. Delikado. Masyado silang ingat lalo na sa katauhang inaalagaan. Idagdag pang pinalabas na nga niyang siya ay matagal nang namayapa. Ang totoo, siya ay nagkukulong sa mansyong ito. Maingat na nilapag ng babae ang platitong kinalalagyan ng teacup sa lamisita. Isang ngiti ang inalay sa kanya bago napasulyap sa kapatid niyang nakaratay sa kamang malapit. Ami, humuhulas na ang cutics mo sa mga kuko. Lambing sita niya sa natawang tagasilbi at matalik na kaibigan. Hindi ko mahanap yung panggupit ko ng kuko eh. Bala ko munang gupitan bago ako maglagay ng bago. Sagot naman nito. Gamitin mo muna yung nail cutter ko. Nasa lamisita, ayun. Alok nito sa tumangong babae na naglakad patungo sa isa sa mga misitang kinaroroonan ng sinasabi nitong gamit. Anong balita? Tanong ng babae habang inaabot ang malaki sa karaniwang klase ng nail cutter. Ayun, gumagawa na siya ng paraan. Paghirapan niya. Ano, ganon-ganon lang yun? Natatawang sagot nito bago dinala sa labi ang porselanang teacup. Sumimsem, bago may paghangang minasdan ang detalyadong disenyo ng naturang poswelo na angkat pa sa ibang bansa. Mabait ka, yun naman ang gusto ko talaga sa'yo. Nakangiting wika nito bago umupo sa isang silyang bakante. Nag-umpisang magputol ng mga kuko. Sabay pa silang napatingin sa bukas na pinto nang dumaan si Jose. Pumasok sa loob ng sarili nitong silid at saglit lang ay lumabas. May hawak na baseball bat.